Reaksyon po ninyo sa pagkakaaresto kay Lau. Ako natutuwa at pinupuri ko sa Digang Bayan na gumalaw sila. Pero ang totoo niyan, kulang pa. Dahil mukhang una, mababa masyado yung bail. Dapat plunder talaga ang chinarge yan para no bail. Pangalawa, daming nahirapan dyan. Habang nagkakamatay ang 70,000 people na nagkakasakit, hindi natin malaman kung pumasok yung milyon-milyon o bilyon-bilyon ng face mask at saka mga kits na hindi umabot di umano sapagkat ang pera ng Parmalee ay 125,000 pesos. Ang nakuha nila 11.3 billion pesos. Kaya talagang sandamakbak na korupsyon ang nangyari dyan at dapat mahabol ang punot dulo hanggang kay President Duterte, who was the enabler, in my opinion. Hindi mangyayari yan kung di niya pinalipat yung pera. Siya ang nag-appoint Kalalaw sa Kalaliong. Siya nagutos kay Duque na ilipat yung pera sa Department of Health. At yung kanyang kanang kamay na si Michael Yang, ang siyang nangangasiwa, nagdadala ng pera doon para kunyari makabili. At yung isang kabig naman ni Michael Yang na si Leong at saka si Ong, yun ang gumagamit, mailabas yung pera habang natutulog ang AMLA at ninakawan tayo na ninakawan. Masakit yan kapag tinignan mo ang Vietnam, pagkatapos ng COVID, natanggal yung presidente ng Vietnam sa corruption sa COVID, natanggal yung dalawang senior ministers nila sa COVID. Samantalang tayo, matagal na yung COVID, ngayon lang makukulong si Lau. Talagang medyo mabagal tayo, pero at least may gumagapang na. Sa madaling salita po, ang sinasabi ninyo ay nabulsa, malinaw na nabulsa lamang ng nakaraang administrasyon ang pondong ito. Definitely. At wala akong kaduda-duda. Sapagat, di ba natatandaan mo, Kuring, lahat na ng mga kotse, mga Lamborghini, mga Porsche, yung isang babae na kasama dyan, nanganganak yung garahe na magagandang kotse. At pagkatapos, makita mo, lilipad sila sa Davao sila tumakas sa nahuli namin. Habang nag-hearing, tumakas sila, nagpunta sa Davao yung mga Dargani, sumakay sa isang eroplano na chinarta nila, $150,000, ngunit nahuli sila. Bakit sila Davao sila tatakbo? Sapagkat yung kanilang protector ay naandoon. At diyan makikita talaga na kitahan talaga ang gobyerno. At pagkatapos yan, lalo masakit. Umutang pa tayo dahil ginastos yung pera dyan. At pagkatapos, ang laki pa ng utang natin sa mga World Bank at ibang agencies sapagkat nagkaloko-loko ang budget natin dyan sa ginawang yan. So in a line, may you kindly refresh our memories, ano po ang naging papel nitong nahuli na si dating Undersecretary Lau dito sa Parmalee scandal? Naku, kung papel de liha, kulang. Dahil alam mo yan, inappoint muna yan mula sa Davao sa office si Bongo. At nung inappoint siya dyan, nakialam sila doon sa frigate na barko, 2 frigate na galing sa South Korea at pinapakialam nila yung Combat Information System, umagal yung mga tao doon. Pagkatapos, kahit na nagkamali na sila doon, nilagay pa uli itong si Lau dito sa HLURB kung saan kinomplain naman siya ng mga workers, ng mga private developers na nangihingi siya. At sa kabila niyan, magugulat ka, inappoint pa sa PSDBM. Inappoint siya, pagkatapos sabihin ng Wuhan ng China, on January 31 na may COVID, January 3 pa lang naka-appoint na siya, January 2, na-appoint na siya, at tumagal siya ng 1 year and a half, mayroong isang buwan, from May to June, ang nakulimbat nila 8.5 billion pesos. Sa inyo pong, yes sir. Sa inyo pong pananalita, parang malayo pa sa pagtutuldok ito at marami Malayo pang pa kailangang mahuli. Yes. Kaya nga dapat ma-filean si Duterte, si Michael Yang, at lahat ng kasama dyan. Na-filean na ng ombudsman ito sila Lau, sila Leong, mga pawang, mga tauhan nila Duterte sa Davao yan, tauhan nila ni Bongo. Pero dapat ituloy yan sapagkat hindi mangyayari talaga ito. Sapagkat kung natatandaan nyo, hinaharang pa ni President Duterte yung investigasyon. Sinabihan niya, huwag kayo pupunta dyan sa Blue Ribbon lamang. Pero hinaharang niya at pinagtatanggol niya na wala ro kalokohan, minumura niya kami, minumura niya ang COA. So malinaw na talagang nagkaroon ng conspiracy at makikita mo, kinonspiracy ang tao at ang tao ang talagang nahirapan dito sa COVID dahil sa kasakiman, kabuktutan na ginawa nitong mga taong ito.
Maraming salamat po sa diretsahang pananalita, dating Senador Richard Gordon.